At kaugnay naman po sa masamang panahon na dulot ng habagat, makakapanayam naman po natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Ma'am Grace, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa Tres sa tanghali. At ano-ano po bang mga weather systems na po ang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa? Yes po, magandang tanghali, Miss Jai. Sa ngayon po ay habagat pa rin yung nagdudulot ng mga pag-ulan for of Luzon hanggang sa mga malalakas pa rin po yung mga pag-ulan nito and magpapatuloy po ito hanggang sa mga susunod na araw. And expect po natin possible yung 100 to 200 millimeters of rainfall. Dito po yan sa mga bahagi ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, while 50 to 100 dito sa Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at sa Occidental Mindoro. Maging sa mga nearby areas po yung rest ng Northern Luzon at Central Luzon, maging yung rest of Calabarzon at nearby areas ng Mimaropa or yung rest of Mimaropa po, expect natin patuloy pa rin po yung mga pag-ulan natin. So mostly yung any time of the day po possible yung period ng mga malalakas na pag-ulan or yung mga biglaang buhos po ng mga malakas na pag-ulan. Kaya pag-iingat pa rin po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan. Yes, ma'am, ito pong binabantayan nating mga weather systems, itong dalawang bagyo o LPA, may posibilidad po ba na pumasok ito sa ating bansa? Meron po tayong monitor na LPA. Nasa loob po ito ng ating area of responsibility sa layong 1,140 kilometers east of Northern Luzon. Hindi po natin rule out yung possibility na maging isang ganap na bagyo po ito. Though meron din tayong isang scenario kung saan may possibility na may another circulation na mabuo sa west ng Northern Luzon. So kapag nagpatuloy po ito, either dito sa possible circulation or yung LPA ngayon, yung ma-develop at magiging isang bagyo. And nakikita po natin na generally northwestward yung pagkilos niya patungo po sa area ng Taiwan. In terms of direct effect, kung merong direct effect ito sa area po ng Batanes. And likely po na yung itong mga circulation natin na to o yung weather disturbances is nag-influence po or nag-contribute pa rin dito sa habagat po natin. Kaya medyo malakas din po yung habagat natin ngayon and madami po tayong mga pagulan. Okay, huli na lang po ma'am, baka meron po tayong mga paalala para po sa ating mga kababayan. Go ahead. Yes po, sa ngayon po, most areas of Luzon, lalong-lalo po yung western section, tuloy-tuloy po yung mga pagulan na ating mararanasan hanggang sa mga malalakas po yung pagulan, dala pa rin po ito ng habagat, kaya po doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Maging alerto po tayo dahil magiging mataas po yung banta pa din ng mga flash floods at landslides. Okay, maraming salamat po ma'am. Muli yan si Ms. Grace Castañeda, Weather Specialist mula sa Pag-asa.